So hello class, this is the topic of cartilage and bone. This is the last lesson covering your first shifting exam. So if you're here, maybe you are almost a step closer in reviewing your first shifting exam. And this will be divided into two parts. So this slide is mainly for cartilage. So this is the cartilage. A cartilage is a specialized connective tissue consisting of cells called chondrocytes lodged in a lacuna. May appear in groups of up to 8 cells called isogenic aggregates called the cell family. So class, kung mapapansin po ninyo, this cartilage is one of the specialized connective tissues. So, ano yung specialized connective tissues na inaral natin noong nakaraan? We have the reticular connective tissue and also the adipose tissue. Ngayon po, ang pag-aaralan naman natin is isa pang connective tissue or specialized connective tissue which we called the cartilage. Cartilage is a tough, durable form of your support connective tissue characterized by an extracellular matrix or your ECM with high concentrations of your glycosaminoglycans. So, again, ano yung may mga glycosaminoglycans before? Meron din po sa inyong epithelium. Natandaan natin. And also proteoglycans. Interacting with collagen and elastic fibers. So, yung mga fibers na pinag-aralan natin nung nakaraan sa unang-una, meron po sila dito. Lalo na yung collagen and elastic fibers. Structural features of its matrix makes the cartilage ideal for a variety of mechanical and protective roles with the adult skeleton. So, cartilage consists of what we call, sabi ko nga po dito, chondrocytes. Tatandaan po natin siya. These chondrocytes are embedded in the extracellular matrix. Unlike other connective tissue proper, contains no other cell types. So, ito lang yung type ng cells na meron sa cartilage natin or main type na meron siya. These chondrocytes synthesize all and maintain all ECM components and are the matrix cavities called lacuna. So yung mga lacuna class, they are the house of your chondrocytes. So ayan, ano po yung composition ng kanyang extracellular matrix? More likely of ground substance and fibers. Ground substance and fibers. Okay? And ano po yung mga nasa loob niyan? Ang mga nasa loob po niyan ay collagen, hyaluronic acid, proteoglycans, and small amount of glycoproteins. The physical properties of your cartilage depends on the electrostatic bonds between the type 2 collagen fibrils, hyaluronan, which is a hyaluronic acid, and sulfated glycosaminoglycans on densely packed proteoglycans. Okay? So, tandaan po natin na sa mga cartilage na yan, ito po yung meron. Collagen, hyaluronic acid, proteoglycans, and small amount of glycoproteins. And, katulad po ng inyong epithelium, however, epithelium has its nerves. Pero, pareho po sila ng epithelium ninyo na walang blood vessel, walang lymphatics. At ang kakaiba dito, meron po siya, wala din po siyang nerve. Okay. So, all types of cartilage lack a vascular supply. So, ibig sabihin po, wala pong any blood vessels. And chondrocyte receive nutrients by diffusion from capillaries in the surrounding connective tissue. So, natatandaan po ninyo na may diffusion pong nagaganap sa inyong epithelium. Pero po, ang pinagkaiba lang nila sa inyong epithelium, yung epithelium has their nerves. Okay? Dito po sa cartilage, wala talaga yung tatlo. Lymphatics, blood vessels, and nerves. And then yung surrounding connective tissue niya, ang tawag naman po doon ay perichondrium. Mamaya po, makikilala po natin si perichondrium. Yan. As mentioned earlier, nakilala po natin ngayon si perichondrium. The perichondrium, makita niyo po siya sa figure 7-2, is a sheet of dense connective tissue that surrounds the cartilage in most places. So, marami pong sinusuportahan itong perichondrium na to. Sabi nga dito, it is a connective tissue covering.
forming an interface between cartilage and the tissue supported by the cartilage. Okay? The perichondrium, itong perichondrium po nito, harbors blood supply, serving the cartilage. So, saan yan nanggagaling yung blood supply, yung lymphatic and nerve supply ng inyong cartilage. Okay? So, saan niya rin po makikita yung mga, saan niya rin po manggagaling yung mga nutrients ng inyong cartilage. Okay, perichondrium harbors blood supply serving the cartilage and a small neural component. Articular cartilage, which covers the end of the bones in the movable joints and erodes during arthritic degeneration, lacks perichondrium. So, yung mga articular cartilage daw po natin, walang ganitong perichondrium. Okay? And it is sustained by diffusion of oxygen and nutrients from the synovial fluid. So, yung mga articular cartilage daw po na yan, wala daw silang perichondrium. Pero, meron po silang oxygen and nutrients mula sa kanilang synovial fluid. So, yan class, mapapag-aralan nyo po yan more likely sa inyong yung synovial fluid sa inyong analysis of urine and other body fluids. Pero kung meron po tayo sa susunod, pag-aaralan po natin sila. Joints. And its inner aspect is its chondrogenic layer. Okay. So yung chondrogenic layer, class yan po, makikita natin yung mga chondrocytes. Okay. So pinakalabas po siya ng inyong connective tissue. So covering nga siya, sa loob po nun, meron tinatawag na chondrogenic layer. So, ano-ano ba yung mga functions nitong cartilage ninyo? They serve as a model for skeletal growth. So, skeletal growth, kapag may cartilage, ibig sabihin po nun, may mga cartilage kasi na nandyan muna bago magkaroon ng bone. Okay, so mamaya pag-uusapan natin yung formation. Muuna muna si cartilage pag fetus tayo bago tayo magkaroon ng skeletal growth. Kaya yung mga pinaglabasan or pinag-alisan ng mga cartilage na yun, napapalitan po ng bone. Next is provides smooth surfaces for articulation. So, pag may articulation, makikita niyo po ang mga cartilage na yan. Next is to support organs. So, ano bang ginagawa ng mga connective tissues natin? 'Di ba? To support lang sila palagi sa mga organs. Next will be to support soft tissues. So, supporta lang lagi ng soft tissue. So, ano po yung mga soft tissues natin? More likely of your epithelial tissues. Pwede po. And also your nerve tissues. Pwede rin. Pwede rin muscles. Okay po. They are the support of this kind of tissues. Your cartilage is divided into three types. We have the hyaline cartilage. It is the cartilage that is most likely to be distributed. Elastic cartilage. So, marami po niyan sa inyong mga ears. So, yung ear natin, more likely ay puro elastic cartilage. And fibrocartilage, yan yung pinagsamang hyaline cartilage na may dense regular connective tissue. Iisa-isahin po natin sila later on the next preceding slides. So class, please take a look at figure 7-1 for the distribution of the cartilage in adults. So as you can see, meron po tayong cartilage sa inyong external ear. Meron din kayong cartilage sa inyong nose. Meron din po kayong cartilage sa inyong joint. Yung costal cartilage na yan, those are the cartilage. Ito pong cartilage ninyo sa inyong ribs. This is the cartilage that's nandyan na nung bata pa tayo. Bago yan magkaroon ng ribs, cartilage muna sila. So, yan na lang yung natira nung time na naging adult na tayo. Intervertebral discs. So, meron yan sa loob na cartilage as well. Yung pubic symphysis. So, kaya po nagsasama po ang inyong iliac. O natatandaan nyo pa yung mga iliac crest ninyo. Kaya po nagsasama-sama yan is because of the cartilage. Meniscus, okay, dito po sa inyong mga tuhod. And also yung joint po sa inyong mga sa paa. Okay. And also your ear. Diba? Most likely the cartilage in your ear or yung external ear, itong pina na tinatawag po natin, yan, cartilage yan. Kaya po pag butot balat na tayo, nawawala po yung mga
ear natin and also the nose. Okay. And yung mga kalansay po natin ay naghihiwa-hiwalay because wala na po itong tinatawag natin na costal cartilage. Okay. Maliban po doon ang inyong mga organs like your epiglottis, your larynx, your trachea, meron po yung mga respiratory tract cartilage. Okay, so iisa-isahin po natin kung saan natin makikita yung mga cartilage na yan. Dito naman sa likod, kabilang side, ito po yung makikita ninyong itsura ng mga hyaline cartilage, elastic cartilage, and also the fibrocartilage. Don't worry class, may mga pictures yan sa inyong laboratory and also in these following slides. So, unahin po muna natin yung hyaline cartilage. Ano ba yung hyaline cartilage? It is the first and the most common type of all the three cartilage. Ang tsura daw po niya ay homogeneous and semi-transparent kapag fresh. In adults, hyaline cartilage is located in the articular surfaces of the movable joints. Ayan po tayo. In the walls of a larger respiratory passages. So, ano yung mga respiratory passages natin? Nose, ito pong malalaking ilong ninyo, yung pinakaloob niyan. Those are cartilage. Larynx, larynx is your voice box. So, kaya po kayo nakakapagsalita ngayon, kaya po kayo may boses is because of your larynx. So, there are also hyaline cartilage. Trachea. Trachea is one of the bridges going to your lungs or your bronchi and also your bronchi. Okay? Walls po ng mga yan ay cartilage. In the ventral ends of the ribs, where they articulate with the sternum. So, ventral ends of the ribs po, class, is the um, pinakaharap. So, makita ninyo yung costal cartilage kanina. That is the ventral ends of your ribs. And then the sternum, yung pinakagitna po, yung tinatawag nating dibdib, itong pinakagitna. So, dahil buhay pa tayo, itong gitnang makikita natin sa gitna ng ating mga mammary glands, this is the sternum, yung nahahawakan po natin. Okay? And in the epiphyseal plates of the long bones. So, epiphyseal plates of the long bones class, yun yung mga nasa bandang ibabaw niya, yung pinaka-growing. Okay? Kaya sa mga bata, more likely maraming hyaline cartilage. Okay, so longitudinal bone growth. Kaya daw po tayo or yung mga bata tumatangkad sila because of this cartilage. Okay, make it possible for a longitudinal bone growth. And then yung mga yan in the embryo, sinasabi ko po sa inyo kanina, hyaline cartilage forms the temporary skeleton. So, temporary skeleton natin pag bata tayo or kapag tayo ay maliliit pa ay cartilage pa lang. Pero kapag lumaki na po tayo, it will be gradually replaced with your bone. Okay? With the normal bone. So, the dry weight of hyaline cartilage is normally 40% collagen. So, collagen po ang laman ng inyong hyaline cartilage. Embedded in a firm, hydrated gel of proteoglycans and structural glycoproteins. Sa normal pong histology preparations, the proteoglycans make the matrix generally basophilic. So, basophilic, acid-loving. Wait lang. Basophilic is base-loving, base-loving, so acidic po sila. And then, the thin collagen fibrils are barely discernible. So, mostly, ang collagen type po sa inyong hyaline, wag pong kakalimutan, is a type 2 collagen. Okay, so wag pong kakalimutan na ang collagen type po sa inyong hyaline ay type 2 collagen. Although small amounts, meron din po siyang kaunti na mga minor collagen. Pero ang more likely makikita nyo po dyan sa collagen type ng inyong hyaline cartilage ay mga type 2. Next, ang mga GAG or glycosaminoglycans naman na makikita natin dyan ay tinatawag na aggrecan. Ayan po. Proteoglycan is aggrecan. With approximately 150 glycosaminoglycan side chains of chondroitin sulfate and keratan sulfate, the most abundant proteoglycan, so again, proteoglycan na meron po sa inyong hyaline cartilage ay aggrecan. So, wag pong kakalimutan, aggrecan. Proteoglycan is aggrecan. Meron daw po siyang kasama daw po siya
sa 150 na GAG side chains ng inyong chondroitin sulfate and keratan sulfate. So, chondroitin sulfate and keratan sulfate, napag-aralan na po natin sila last time. Alala nyo po sa mga glycosaminoglycans natin, nandiyan na po ang mga chondroitin sulfate and keratan sulfate. Pero hindi natin sila masyadong um, finocus. Pero alam nyo lang that there are glycosaminoglycans called chondroitin sulfate and keratin sulfate. Hundreds of these proteoglycans are bound non-covalently by linked proteins to long polymers of hyaluronan. So, alam, natatandaan nyo yung hyaluronan kanina. So, meron din po doon dito sa hyaline cartilage. And meron po sa figure 7-2A, itong systematic na pag-link ng proteins po ninyo sa inyong proteoglycans. Also, these proteoglycans complexes bound further to the surface of your type 2 collagen. So, itong agrican plus itong collagen, nagbabound daw po silang dalawa. Water-bound to glycosaminoglycans in the proteoglycans constitutes up to 60 to 80% of the weight of your fresh hyaline cartilage. So, yung mga fresh hyaline cartilage daw po natin, pag may tubig, okay, yung mga water-bound to glycosaminoglycans, it constitutes 60 to 80% of the fresh hyaline cartilage weight. Okay, so napakabigat po niyan. So, kanina, 40% po ang collagen na nasa loob ng ating hyaline cartilage. Pero kapag daw po may tubig na, it constitutes ang mga water na nagbabound doon sa ano na yon, 60 to 80%. Okay. So, meron pa po tayong kailangan tandaan sa kanila. There is what we call our structural glycoprotein. So, ang structural glycoprotein na meron dito sa cartilage nyo ay chondronectin. So, kung kakalimutan. So, glycoprotein siya, di ba? So, it's a glycogen. Okay, naalala nyo siya? Sugar. So, normally, katunog niya yung nectar, 'di ba? Nectin, 'di ba? Ang nectar ay matamis. So glycoprotein ng chondrocytes or yung inyong cartilage ay chondronectin. So yan ha, binigyan ko na kayo ng kaunting pwede nyong i-relate dito sa chondronectin. Okay, so nectar, ano yung nectar, 'di ba? Matamis 'yon, yun yung kinakain ng mga bee, naalala niyo yun sa flower. So 'di ba, ang glyco is glucose. Okay, glycogen, glucose, pare-pareho lang mga yan. And protein din. Okay, glycoprotein. So, katunog niya, chondronectin, glycoprotein. Chondro comes from the word, okay? Ang chondro po ay more likely ginagamit yan sa mga cartilage. So, chondro, more likely cartilage. So, cartilage, nectin. Okay, so nectin of the cartilage is chondronectin. So, kung tatandaan nyo si fibronectin noon, yung chondronectin na yan binds specifically to GAGs or glycosaminoglycans, collagens, and integrins mediating the adherence of chondrocytes to the extracellular matrix. And also, staining variation within matrix reflect local differences in its molecular composition. Immediately surrounding each chondrocyte, the ECM or the extracellular matrix of this is relatively richer in glycosaminoglycans than glycogen. So, ito pong mga hyaline cartilage ninyo, marami pong glycosaminoglycan compared to collagen, often causing these areas of the territorial matrix to stain differently from the intervening areas of your interterritorial matrix. So, yung labas po niya, maraming glycosaminoglycans. Okay? Pero yung loob niya, kaunti lang. So, makikita nyo po sila sa figures 7-2B and sa figure 7-3. So, mamaya tingnan natin kung meron ako nun. Okay, so sa yung hyaline cartilage, meron siyang dalawang pinapatandaan sa atin. It's matrix and it's perichondrium. So, di ba natatandaan nyo si perichondrium, yun yung nasa labas. So, yung matrix naman, yung nasa loob, pinakaloob ng inyong cartilage. So, ano yung kailangan nating tandaan within the matrix and perichondrium of your hyaline cartilage? So, unahin natin yung matrix niya. Meron tayong term na tinatawag na chondroblasts. So, these chondroblasts
ito class, mapapag-aralan ulit natin sila mamaya sa formation of cartilage. So, tandaan nyo kapag chondroblast, they are the active, okay, active part of your cartilage. These are elliptic shape with long axis parallel to the surface. So, the cell occupy relatively little of the hyaline cartilage mass. So, more likely po, yung mga cells na to, kaunti lang sila sa inyong hyaline cartilage. At periphery of the cartilage, lang chondrocytes or tinatawag natin na chondroblast have an elliptic shape with long axis parallel to the surface. So mamaya meron akong figure 7-3. Makikita nyo sila. Deeper in the cartilage, they are round and may appear groups of 8 cells. So ito pong group of 8 cells na tinatawag natin, itong mga chondroblast nito, mag-grupo-grupo sila, magsasama-sama sila. Okay? Pag nagsama-sama po sila, 4 to 8 cells ang nabubuo nila. Ang tawag po doon ay isogenous aggregates. Okay? So these isogenous aggregates appear in groups of 4 to 8 cells that originate from the mitotic divisions of a single chondroblast. Okay? So ayan. So isang chondroblast, pag nagsama-sama yan, 4 to 8 cells, magkakaroon na po ng isogenous aggregates. Okay? As the chondrocytes become more active in secreting collagens and other ECM components, the aggregated cells are pushed apart and occupy separate lacunae. So again, yung mga lacunae po, yan po yung loob or pinaka-tahanan or pinaka-safeguard or pinaka-bahay po ng ating mga chondrocytes or yung chondroblasts. Cartilage cells and matrix may shrink during the routine histologic preparation, resulting in both irregular shape of the chondrocytes and retraction from the matrix. In living tissue, chondrocytes fill their lacunae completely. So, pag nakita po natin sa mga pictures, since they are histologically prepared, yung mga chondrocytes natin para ang liit. Okay? Napakaliit nila. Pero, dahil daw po sa totoong buhay, yung mga chondrocytes na yan, talagang nabubuo nila yung kanilang lacuna. Okay? Dahil daw po avascular ang inyong cartilage matrix, yung mga chondrocytes po natin, okay, respire under low oxygen tension. So, kailangan po nila ng oxygen. Okay? Respire in low oxygen tension. Hyaline cartilage cells metabolize glucose mainly by anaerobic glycolysis. So, mali pala ako, class. Dahil daw po pala wala silang vessels, hindi nila kailangan ng oxygen. Okay, so tatandaan, sorry, I stand corrected. Hindi nila kailangan ng oxygen. So, paano sila nakakakuha ng glucose? Anaerobic glycolysis. So, ibig sabihin po, ang anaerobic glycolysis class, ayan yung glycolysis natin na hindi kailangan ng oxygen. Okay, so yan yung ayun yung glycolysis na ginagawa ng mga halaman kapag walang araw. Okay, natatandaan nyo yung walang araw. So, hindi sila makakapag-produce sila ng ATP or nakakapag-supply sila ng glucose because of that anaerobic glycolysis. Nutrients, okay, from the blood diffuse to all chondrocytes. Yan. So, diffuse to all chondrocytes from the cartilage surface with movements of water and solute in the cartilage matrix promoted by the intermittent tissue compression and compression during body movements. Okay, so nutrients daw po na yan from the blood. Okay. Diffuse. So sa lahat ng chondrocytes na yan at yung movement ng water dahil daw po sa compression and decompression of your body. So, pag ginalaw nyo po yung katawan nyo, ibig sabihin po nun, nagsusupply po sila ngayon ng nutrients from the body. So, kapag gumagalaw po kayo, nasusupply po niya ng mga chondro or ng mga glycolysis yung inyong cartilage. Okay. The limits of such diffusion define the maximum thickness of the hyaline cartilage, which usually exists as small thin plates. So, yung mga cartilage nyo kasi marami po sila minsan. No? So, kapag malalaka pala sila, minsan hindi po
kayang ma-diffuse lahat. Pero normally daw po nakikita natin itong mga chondrocytes ninyo or mga hyaline ninyo as small thin plates. Okay. So chondrocyte synthesis of sulfated glycosaminoglycans and secretion of proteoglycans are accelerated by many hormones and growth factors. So, syempre, hindi lang naman trip ng body mo na sige, mag-produce ng mga cartilage. Hindi po. So, meron po tayong tinatawag na somatotropin. This somatotropin is a hyaline cartilage growth regulator. Okay, isa po siyang hormone na nanggagaling daw po sa inyong pituitary gland. Okay, itong hormone na to acts indirectly. So, ibig sabihin po niyan, guys, kasi meron tayong lesson regarding this endocrine system. So, doon ko papaliwanag sa inyo lahat-lahat regarding dito. Tandaan nyo lang na this somatotropin, ito yung regulator. So, kapag ito madami, uutusan niya itong somatomedins. So, ito po, somatomedins. Uutusan niya yan. Sasabihin niya sa somatomedins ninyo, oy, mag-produce ka ng hyaline cartilage. Okay? So, ibig pong sabihin nun, class, itong somatotropin, siya yung boss ng somatomedin. Itong somatomedin, siya yung gumagalaw para gumawa ng hyaline cartilage. Okay, so i-relate natin siya sa mga construction worker. So, yung somatotropin nyo na yan yung pinaka-architect. Okay, yun yung pinaka-architect o yung pinaka-engineer na nagsasabi sa construction workers na, oy, gumalaw kayo. Okay? Yung mga construction workers natin, those are somatomedins. Okay? Yung mga, mali. So, ulitin ko class ha. Yung somatotropin natin na yan, those are the bosses. So, pag sinabi ng boss na, or sa construction worker na, oy, kailangan natin ng ganito, bilisan mong gumawa ng cartilage sa ganito. Ang uutusan niya yung kanyang first hand. Tama? So, itong first hand na to, o yung pinaka supervisor ng mga construction worker, ang tawag sa kanila ay somatomedins. So, si somatotropin sasabihin, oy, gawin mo nga yung, for example, yung bubong. Gawin mo nga yung bubong. So, itong mga somatomedins na to, sila yung pinaka-head ng department na yun, kakausapin niya yung mga sales. Yung mga sales, yun yung mga construction worker talaga. Sabi niya sa team, team, kailangan daw natin bilisan yung paggawa ng bubong. So, yan yung ginagawa nila. So, kapag po, sinabi ng boss, yan na medyo mataas na yung bubong. Sasabihin ng boss ng somatotropin, tigil na. Okay? Tigil na. Then yung somatomedins, titigil na rin sila. Sasabihin nila sa mga cells na, tigil na daw tayo. Okay? So, yun po yung kailangan nyo lang tandaan. Somatotropin, major regulator, and yung mga somatomedins na hormones, sila yung nag-uutos directly sa cells ng inyong hyaline cartilage to do something. Okay? To proliferate. So, ano yung mga cells na yan? Pwedeng chondroblasts o kaya chondrocytes. Okay? So, maliban daw po sa inyong mga articular cartilage of the joint, ang mga hyaline cartilage din ay nababalutan po ng tinatawag natin na perichondrium. So, kanina ang perichondrium, naalala nyo, for nutrients. Dito naman po sa mga hyaline cartilage, ang perichondrium ay outer layer of dense connective tissue. So, dense connective tissue po ang inyong perichondrium sa hyaline cartilage. Anong ginagawa niya? Growth and maintenance. So, ulitin ko lang class ha. Growth, and maintenance. Okay? Ano ginagawa ng perichondrium sa inyong hyaline cartilage? Growth and maintenance. Saan lang walang perichondrium? Articular cartilage. Okay? So, ito pong perichondrium sa inyong hyaline cartilage, nahati sila into two regions. So, yung outer region daw po niya, collagen type 1 fibers,
and fibroblasts. So, wag mong kakalimutan ha. Wait lang, burahin ko lang. Okay. Okay. So, ulit. Outer region niya, collagen type 1 fibers. Type 1 class ha, hindi type 2. And fibroblasts. Okay. So, yung labas yun ha, labas po ng inyong perichondrium. Pero sa inner region niya, meron siyang mesenchymal stem cells. Okay. Guys, ang mga chondroblasts or chondrocytes, 'di ba ang mga connective tissue nagsisimula yan kay mesenchyme, kay mesenchymal stem cells. So doon pong sa mga mesenchymal stem cells na 'yon, ganun pa rin sa class. Dito pa rin siya nabubuo from mesenchymal stem cells. Yung mga mesenchymal stem cells na yan, magsasabi sa atin na gumawa kayo ng chondroblast and chondrocyte. Okay. So, kung mapapansin ninyo class, kung titingnan po ninyo sa itsura ng inyong hyaline cartilage mamaya sa mga picture, nasa labas po ang kanyang perichondrium. So, kung nasa labas ang perichondrium, the outer region consists of collagen 1 fibers and fibroblasts. Okay, so may mga fibroblasts siya dyan. Pagpasok mo sa loob, nandiyan yung mga mesenchymal stem cells. Okay, yung mga mesenchymal stem cells na yan, nabubuo sila for chondroblasts and chondrocytes. Then sa pinakaloob is the matrix. Okay, di ba yung mga matrix na yan, nandiyan ang inyong mga chondroblasts, itong isogenous aggregates natin, and also the chondrocytes. Okay, so kung papansin niyo, step by step siya class. Perichondrium outer region, perichondrium inner region, then may mga chondroblasts and chondrocytes bago mabuo ang isogenous aggregates. Okay? So, wag niyo pong kakalimutan 'yon because we will go further to that for mamaya po sa cartilage formation. So, tatandaan niyo lang na mesenchymal cells pa din ang gumagalaw dito. Again, cartilage po pa rin class is still part of your what? Of your connective tissue. So class, this is the figure 7-3 of your hyaline cartilage. This consists of two pictures. So ito pong picture na to sa left side ninyo, this is one of the pictures of your hyaline cartilage, particularly maybe your trachea. So yung trachea natin, ganito po ang itsura ng cartilage nun. Ay yung pinaka-covering niya. So ito pong upper part is the perichondrium. Itong babang part, okay, so this is the whole perichondrium, itong part na to. So, class, kung mapapansin ninyo, ayan o, may mga fibers, may mga parang corned beef na nandun sa taas. Nakikita niyo siya. So, that was your outer region of your perichondrium. So, more likely, ang mga laman niyan ay mga fibroblasts and collagen. Okay. Itong nasa baba, itong part na to na parang may naiipit. So, nakikita nyo, parang lumalabas siya from the perichondrium. This is the inner region of your perichondrium. So, laman po niyan ay mga stem cells na nagdi-differentiate into chondrocytes and chondroblasts. Okay? Sa loob naman po nito, this is your whole cartilage. So, ito po yung buong cartilage ninyo, cartilage proper. So, yung pong mga dots na yan, class, ito pong mga dots na to, sorry no, sana makita nyo. Yung mga dots na yan, so akalain nyo, they are the nuclei. No, they are the true chondrocytes. So, yan na po talaga yung mga chondrocytes class. Yung mga black na yan, yan yung mga chondrocytes. Bakit po? Sir, mukha siyang cell. Mukha siyang itsurang cell, no? Hindi po. Because, di ba nga ang sabi kanina, your chondrocytes are shrinking. So, nagsishrink siya, it makes the lacuna, okay, it makes them your nuclei. Pero, ang totoo po niyan, yung mga black na yan, those are your chondrocytes. Okay, yan yung literal na mga chondrocytes ninyo. Ano po yung puti na puro makang cytoplasm ng inyong cell? Those are the lacuna. Okay, yan yung mga lacuna ng inyong hyaline cartilage. Kaya po siya ganyan. Kaya di ba sabi kanina, because of the histological preparations, kapag daw po na-stainan na, yung mga chondrocytes po ninyo ay, liliit. Normally, from their lacuna. Okay, from their lacuna.
Pero kapag daw po freshly prepared or sa loob ng fresh na human body, magkakasama po yan or kung ano yung laki ng lakonan niya, ganyan din yung dami ng kanyang ano, yan din po yung ganyang dami ng kanyang chondrocytes. Okay? So, tandaan po natin sila. Ito class, ito naman po sa gilid-gilid niya, merong dalawang perichondrium. So, paano ang growth niyan? So, this is the perichondrium, this is another perichondrium. So, ang growth niyan is pag ganun. O ang distribution ng kanyang cells ay papunta mismo dun sa gitna. Kasi, yan ay papunta, yung pinaka-cartilage natin. Then ito, ang paano naman ang growth nito? Pag ganun. Okay, papasok. Pababa. Okay, kumaba man yan or taas. Okay. Yan po ang inyong mga hyaline cartilage. Okay, class. Dito makikita ninyo yung paghiwalay talaga ng inner and the outer perichondrium. Okay. So, itong taas na to, class, this is your outer perichondrium. Nakikita ninyo yung mga dense, regular fibrous connective tissue. And this part, class, itong mga to, is your inner perichondrium. So, makikita ninyo ay yung mga stem cells ng mesenchymal. Diba? Mukha daw, natatandaan nyo, stellate sila. Stellate cells. So, ito, mukha silang mga stellate cells. Then, this whole thing here, sa baba of your trachea, this is your hyaline cartilage na talaga. Kaya iyan na po talaga yung pinaka-hyaline cartilage ninyo. Nandiyan na po yung mga chondrocytes. Okay, wala na sa masyadong chondroblasts. Okay, iyan na po makikita nandiyan yung hyaline cartilage ng inyong katawan or ng inyong trachea. Okay, class, enough with the hyaline cartilage. Pero tatandaan niyo po siya because the elastic cartilage, the second one, parehong-pareho sila almost ng hyaline cartilage. Okay, parehong-pareho sila ng hyaline cartilage. So, the matrix of your elastic cartilage has what collagen? Collagen type 2. Okay? Collagen type 2 fibrils. Pero itong collagen type 2 fibrils dinagdagan nila ng ano? Ng elastic fibers. Okay? So, ang elastic fibers, class, kapag nakita nyo po yan, or kapag na-stainan, they are black. Okay? So, since they are black, mamaya makita nyo sa picture, yan yung fibers na parang dark bundles. Okay, ayan po sa pangalawang bullet. Makikita ninyo that they appear dark bundles. Okay? Yan po ang meron sa inyong elastic cartilage. Kapag daw po fresh ang inyong elastic cartilage, wala pang kahit anong stain, ang itsura daw po niya ay yellowish color. Okay, so a yellowish color. Ang yellowish color na yan, dinadagdag because of your elastic fibers. Okay, dahil po sa elastic fibers nyo, naging dilaw or yellowish color yung inyong cartilage. Saan po siya makikita? Kung mapapansin nyo, class, normally makikita siya sa inyong ears. So, ang ating mga tenga ay more on cartilage. Okay. So, auracle of the ear or the pinna, yung pinakalabas. Walls of the external auditory canal, so yung pinaka-outer ear natin. Yung eustachian tube or yung auditory tube, yun po yung nandito sa may bandang likod po ng inyong tenga. May tube po dyan. So, once daw na medyo may sipon-sipon kayo at barado, pwede nyo pong i-drain using that tube. Epiglottis class is a cartilage na nagtatakip sa inyong trachea. So, pag kumakain po tayo, yung epiglottis, sinasarado po niya ang trachea or yung daanan ng hangin para hindi daw po tayo mabilaukan. So, that epiglottis helps us when we are eating. Okay, kaya minsan kapag kumakain tayo, minsan hindi tayo masyadong humihinga or involuntarily, okay, kaunti lang tayo huminga pag kumakain, no? Kaya kain lang tayo ng kain, pagtapos natin kumain, busog na tayo. Sa lang tayo makakahinga, sasabihin natin hindi mo na kaya, busog na ako. Okay, ganun yung because of that epiglottis. And also the upper respiratory tract. So dahil nga may epiglottis, meron din pong hyaline cartilage sa inyong upper respiratory tract. Okay? So,
More flexible po itong mga elastic cartilage. Dahil nga elastic sila, class, flexible sila. Kasi nga try yung pingutin yung inyong tenga. So, pag piningot nyo or inikot-ikot nyo yung tenga ninyo, babalik din sila sa dati. Pero naiikot nyo siya. Hindi katulad nung iba na, ibang cartilage na kapag naputol is putol na. Hindi po dito, mapapansin ninyo kapag inikot-ikot nyo yung tenga ninyo, ikot-ikot, di ba? So, bumabalik siya sa dati because they are elastic. And then, kaya po kayo napipingot ng nanay ninyo or ng mga tatay ninyo because yung cartilage na yan ay, elastic nga. So, ibig sabihin, um, it can move, it can, stretch. Okay? Itong elastic cartilage na to. Ang mga perichondrium po niya, perichondrium pa din, mukha daw ng hyaline cartilage. So, again, ano meron sa perichondrium ng hyaline cartilage? Merong inner and outer perichondrium. And yung cells po niya, o tinatawag natin yung mga chondroblast, chondrocytes, resembles the hyaline cartilage. So, mukhang kamukha daw po ng hyaline cartilage. So, class, this is figure 7-4 of your book. So, makikita ninyo, ito po ang inyong elastic cartilage. So, kung mapapansin ninyo, no, puro siya, mukha talaga siyang hyaline. Kanina, doon sa violet na itsura. Pero kung mapapansin ninyo, there is parang dumi-duming buhok. Okay? It gives us the illusion or the final look of your elastic cartilage. So, parang hyaline cartilage na nilagyan nyo lang ng buhok-buhok. Okay? That was your elastic cartilage. Okay? Ito rin, class, kung mapapansin nyo sa pangalawang section, ito po. Okay? So, mukha talaga siyang hyaline cartilage. Kaya lang, itong black sa baba, makikita ninyo, parang ang dumi-dumi ng inyong hyaline cartilage. Dahil po, because of the black stained fiber or elastic fibers. Okay? Yan po ang itsura ng inyong elastic cartilage. So, I have my research class. Okay, so mapapansin po ninyo, this is also your elastic cartilage, particularly your ear. Okay. So, mapapansin po ninyo dito, there are two perichondrium. This is the one perichondrium sa baba. And this is another perichondrium sa taas. Okay. And itong gitna po, those are the elastic cartilage. Kung papansin po ninyo, itong maliliit na to, ito, these are your chondrocytes. No, masyado lang siya maliit, class, pasensya na. Yan kasi yung view nung nakuha kong picture. So, ayan po ang inyong hyaline cart or yung inyong mga chondrocytes. Itong bread na to, na mukhang fiber ng corned beef, no, kapag hinamay-himayin niyo yung corned beef, ito po yung tinatawag natin na elastic cartilage. Okay, iba rin naman po yung stain na ginamit dyan. So, ayan po yung elastic cartilage natin. So, pag tinanggal nyo po, isipin nyo tanggalin nyo yung buong pulang-pulang part na yan. You have the hyaline cartilage na. No, hyaline cartilage na yung may makita natin. Pero kung mapapansin ninyo, itong mga elastic cartilage have the elastic fibers in red here in the picture. So, ayan pong mga pula-pula na to. Ayan. Those are your elastic fibers. Intindihan po? Okay. Last but not the least part of your cartilage is the fibrocartilage. So, class, ito yung pinakahuling part ng inyong cartilage. Yung mga fibrocartilage, class, they are taking various forms in different structures, but they are essentially mingling of hyaline cartilage and dense connective tissue. So, kung mapapansin po ninyo, mix daw po siya ng hyaline cartilage at ng dense connective tissue. Okay? Kasi ang itsura nito, class, di ba naalala niyo yung mga chondrocytes in the lacuna? So, yung mga chondrocytes in the lacuna, imbis na maganda yung matrix nila, yung parang crystal yung matrix nila, ito, ang pinaka-pinaglalagyan ng inyong mga hyaline cartilage or chondrocytes ay mga dense connective tissue. Kaya po siya tinatawag na fibrocartilage because of the collagen fibers. Okay? And then, bakit ganon yung itsura niya? Because they functions as a tough cushioning support for the tissue of your bones. Okay? And then yung chondrocytes niya dito, class, pwedeng isahan lang, pwedeng magkakasama.
Okay? Pwedeng magkakasama or tinatawag nating aligned or pila-pila na isogenous aggregates. 'Di ba yung isogenous aggregates kanina sa hyaline cartilage or sa iba sa introduction of cartilage, yan yung pinagsama-samang apat o walong cartilage or chondrocytes. Kaya ang tawag doon ay isogenous aggregates. Ngayong mga yan, chondrocytes naman nito class, they are producing type 2 collagen. Okay, type 2 collagen ang meron yan. And may ECM components din sila. Extracellular matrix components. Okay? So, particularly, ang mga binibigay po sa atin nitong chondrocytes ng mga to or ng mga fibrocartilage ay collagen at iba pang ECM components. Inayos ko lang. Okay? So, ang matrix din niya class, typically sparse. So, magulo, sparse. Okay, kaunti lang yung laman. And tandaan po dito, lagyan ng star, lagyan ng check mark, or lagyan ng highlight sa book ninyo na wala po siyang perichondrium. Okay, wala siyang perichondrium. Okay, yang mga yan, walang perichondrium. Fibrocartilage ninyo. Okay, wala po siyang perichondrium sa fibrocartilage ninyo. So, ano po yung mga laman or saan natin makikita yung mga fibrocartilage ninyo? Maliban po sa they are cushioning support tissues, they are also shock absorbers. Shock absorbers preventing damages to adjacent bones, particularly in the intervertebral disc. So, yung mga intervertebral disc ninyo, kaya po nagsama-sama yung mga disc ninyo, kaya po nag-glide-glide natin yan, na gigilid-gilid natin, na ano natin, because of the intervertebral disc. Yung mga intervertebral disc na yan, ang pipe daw po ng cartilage, yan daw po ay isang fibrocartilage. Okay? So, if you're going to do the nervous system on the next following days, malalaman nyo po kung sino si intervertebral disc. Okay? Next, the pubis symphysis. Or the pubis symphysis is the cartilage of your, that connects both of your iliac crest. Or yung if not mistaken, that's inferior part or anterior part of your um, hip bone. Okay? So, yan po. Meniscus, yung nasa tuhod kanina. Joints. Okay, yung mga joints po natin, there are fibrocartilage. And also, the insertion of your tendons. Okay? Yung mga type 1 collagen pala, class. Okay? Type 1 collagen na yan. Okay. So, yung mga chondrocytes, may type 2 collagen and ECM components. Okay. Meron din pala siya class ng mga fibroblasts and type 1 collagen. Okay? So, tandaan nyo lang po, mamaya sa table, may table naman tayo. Meron siyang mga fibroblasts na merong dense bundle of type 1 collagen. Okay. So, your figure 7.5 or your fibrocartilage, kung mapapansin po ninyo, ito po siya. So, yung mga cells nyo ng hyaline or mga chondrocytes ninyo sa hyaline cartilage, ilagay nyo lang siya, imbis na sa magandang matrix or pinaka-transparent matrix, lagay nyo lang siya sa fibers of your collagen or the dense regular connective tissues will give you fibrocartilage. Ayan po yung itsura niya. Okay. Kasi normally, ang dense connective tissues, puro tissue at dense regular connective tissue, more on tissue lang. Okay, na mga patong-patong na mukhang curvy, wavy na mga fibers. Dito po, dinagdagan niya ng chondrocytes yung mga yon. Kaya siya naging fibrocartilage. Okay? So again, meron din po daw dyan ng mga fibroblasts, type 2 collagens, type 1 collagens, and iba pang mga extracellular matrix components. And ang pinaka distinct lang po sa kanya, wala po siyang perichondrium.
So class, this is a medyo malayong magnification of your fibrocartilage kasi malapit yun kanina. So as you can see class, dito po sa intong intervertebral discs, this is a fibrocartilage. So kung papansin po ninyo, para siyang mga, this is the dense regular connective tissue, itong nasa labas. Pero these small circles here, those are your chondrocytes. Okay, yan po yung mga chondrocytes ninyo. So, yung mga fibrocartilage na yan, yung mga chondrocytes nyo sa loob, okay, it composed your fibrocartilage. Okay. Okay, class. So, balik tayo sa table 7-1 ng inyong libro. So, this is the summary of the important features of your cartilage. So, for your it is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6 main criterion, and meron po tayong tatlong cartilage. So, isa-isahin natin sila. Main features of the extracellular matrix. So, may homogeneous daw po. So, pare-pareho sila. With type 2 collagen and aggrecan. Major cells po nun, chondrocytes and the chondroblast. Coming from what? Coming from the perichondrium. Typical arrangement ng mga chondrocytes ay mga isolated or small isogenous groups. Meron ba siyang perichondrium? Yes. Except daw po sa epiphysis. Epiphysis class is the part of your long bones. Yan. So, wala siyang perichondrium. And also the articular cartilage yung sa paa. Then, main locations or examples, many components of your upper respiratory tract, articular ends and epiphyseal plates of your long bones, and also the fetal skeleton. Okay, so again, di ba yung mga fetal skeleton, bago sila maging bones, ang mauuna po muna sa kanila ay hyaline cartilage. Lalo na po yung tinatawag natin na costal cartilage sa inyong rib cage. And also, anong main function naman ng mga to? So, baka ito, hindi ko siya na banggit sa inyo individually, pero po ang main function ng hyaline cartilage is to provide smooth, low friction surfaces in joints and structural support pa din ng respiratory tract. Okay, let us go naman po with the elastic cartilage. So sa elastic cartilage, ang mga laman ng extracellular matrix niya ay type 2 collagen, aggrecan, so pareho lang po ng hyaline. Maliban lang na meron siyang darker elastic fibers. So, ano pinagkaiba na yung hyaline? Meron lang siyang elastic fibers. So, hindi siya homogeneous. Okay. Next, major cells niya, pareho lang po ng hyaline, chondrocytes and chondroblasts. Usually, ang typical arrangement po ay small isogenous group. Wala siyang isolated. Okay? Palagi siyang magkakasama, small isogenous groups. Presence of perichondrium, syempre, pareho sila ng hyaline. Yes. Then, major locations and examples, again po sa lahat ng parte ng tenga. Tenga, outer ear, the walls of your outer ear, your eustachian tube, your epiglottis, and also the upper respiratory tract of of your your respiratory tract. Okay. Next, we have the external acoustic meatus. The external acoustic meatus is part of your um if I'm not mistaken, it is part of your bones. O sa may bandang loob ng ilong. Okay. So, and other laryngeal cartilages. Ano main function niya? For flexible shape and support of the soft tissues. So, anong pinaprotect nila kapag epiglottis? Siyempre, ang epiglottis, it protects your trachea from getting the food kapag kumakain tayo, getting the food inside the tracheal tract. Okay, kaya nga siya kaya may esophagus tayo. So yan yung pinaka nagsasarado po sa inyong trachea para makakain tayo ng maayos. Okay. So next is the fibrocartilage. Fibrocartilage, ang meron ulit siya ay type 2 collagen. Siyempre, anong collagen meron si hyaline? Type 2 collagen. And meron din po siyang dense connective tissue na may type 1 collagen.
So, si hyaline may type 2 collagen and aggrecan. Si fibrocartilage merong dense connective tissue na may type 1 collagen na may minimix nila kay type 2 collagen ng inyong chondrocytes. And these major cells of the fibrocartilage, kung kanina po chondrocytes and chondroblasts lang, ito chondrocytes and fibroblasts. Okay, kasi nga the fibroblasts are giving us the collagen type 1 for the dense regular connective tissue. Typical arrangement nila isolated o kaya in isogenous groups. Pero tandaan nyo class, arrange siya axially. Ibig sabihin, nakatayo. Okay? Arrange siya na nakatayo. May perichondrium ba siya? Wala. Wala po siyang perichondrium. Saan siya nakikita? Intercalated intervertebral discs, pubic symphysis, meniscus, and other joints. Meron din po siya sa tendons. Okay, tendons is the connection between bone to bone, if I'm not mistaken. Tendons yun. Next, main function niya, cushioning, tensile strength, and resistance to tearing and compression. Okay, so again, yan pong mga major cartilage types nyo for table 7-1. Pakilagyan po ng star. Pakilagyan po ng star sa book ninyo kung may book po kayo. Tatandaan nyo po sila. Okay. So class, we are done with the types. So paano naman napubuo yung mga yon? Okay, so paano sila nabubuo? Meron po tayong formation, growth, and repair. So here in figure 7-6, we have the process of chondrogenesis. So ang chondrogenesis class, it is the process in which your all cartilage are formed. Okay? So unang indication of cell differentiation ng inyong chondrogenesis is the rounding up of mesenchymal cells, which retract their extensions, multiply rapidly, and become densely packed together. In general, the terms chondroblasts and chondrocytes respectively refer to the cartilage cells during and after the period of rapid proliferation. So mula po sa ganitong itsura ng inyong mesenchyme, mangyayari dyan, magbubuo-buo sila into this, what we call chondroblast. So sabi dito, mitosis and initial cell differentiation produce a tissue with condensation of rounded cells called chondroblasts. So kung ang chondroblasts ay before or during the proliferation, ano pong tawag na sa kanya after the proliferation? That was the chondrocytes. Okay, chondrocytes na po ang tawag. Ngayon, yung mga, di ba ang mesenchymal cells, dikit-dikit sila. And itong mga chondroblasts, dikit-dikit pa rin sila. So, once po na dikit-dikit na yung mga yan, sa C, maghihiwa-hiwalay na sila. Okay? They are taking place primarily to the center, outward. Okay? So, in both stages, the cells have basophilic cytoplasm rich in RER, again, rough endoplasmic reticulum for collagen synthesis. The production of the ECM or the extracellular matrix encloses the cells in their lacuna. So, papasok na sila sa kanilang mga lacuna. And then, gradually separates chondroblasts from one another. Okay? So, ayan po mga cells, siyempre ito na siya. Ang mangyayari po dyan, maghiwa-hiwalay na sila. Once na naghiwa-hiwalay na sila, magkakaroon na sila ng tinatawag nilang lacuna. Sarili-sarili nilang lacuna. Okay. Then, the differentiation, again, takes place primarily from the center outward. Therefore, the most central cells have the characteristics of the chondrocytes. Okay, so yung mga chondrocytes po sa mga central cell have the characteristics of the chondrocytes, where on the peripheral, typical chondroblast. The superficial mesenchyme develops as the perichondrium. So, multiplication of chondroblasts within the matrix gives rise to the isogenous cell aggregates, surrounded by the condensation of the extracellular matrix. In mature cartilage,
the interstitial mitotic activity ceases, and all chondrocytes typically become mildly spread by their production of matrix. So kung papansin nyo class, dito po, mesenchymal cells pa lang sila, then nag-round off na sila into chondroblasts. Then yung mga chondroblasts na yan, maghihiwa-hiwalay kasi magkakaroon sila ng sarili-sarili nilang lakuna. And then, kapag nagkaroon na po sila ng lakuna, magsasama-sama ulit sila because they are isogenous cell aggregates. Okay, di ba sabi natin, ang mga cartilage marami silang isogenous cell aggregates. So, ayan na po ang pinaka-itsura ng inyong cartilage. Okay? That process or that four-step process here is called your chondrogenesis. Okay, so paano daw po nabubuo yung mga cartilage ninyo? There are two different types of cartilaginous growth or chondrocytic growth. Okay? Una is the appositional growth. So addition of new cells and matrix at the surface where cells of the chondrogenic layer proliferate which differentiate into chondrocytes and secrete matrix around them. So addition. Okay, addition daw po ng inyong cells. So once formed, the cartilage tissues enlarges both by interstitial growth, involving mitotic division of pre-existing chondrocytes, and by appositional growth, which involves chondroblast differentiation from progenitor cells in the perichondrium. So again, appositional growth class, galing po siya sa inyong perichondrium. Okay, so magdi-differentiate siya ulit from chondroblast going to chondrocytes. Ang tawag daw po nun ay appositional growth. Pero kung nasa loob na siya, nasa matrix na siya, o yung pinatawag natin na cells, na going to mitotic division, kung ano yung meron doon, nagma-mitotic division lang siya, ang tawag po doon ay interstitial growth. Appositional growth of cartilage is more important during the postnatal development. So, postnatal development class, ibig sabihin po nun pag tayo ay malalaki na or mga bata na. Okay? Postnatal development. Although, as described in chapter 8, interstitial growth in cartilaginous region within the long bones is important in increasing the length of this structure. So, class, so, kanina, di ba, may sinasabi ako regarding sa bones. Yung mga long bones natin, ang tawag po doon ay interstitial growth. Okay, so, kung ano yung mga cells na nandun, nag-a-add lang sila na nag-a-add. Okay, nag-a-add lang sila na nag-a-add. Kaya po tayo tumatangkad. Kaya yung long bones natin, nagiging long. Okay, kaya tayo tumatangkad. Okay. Appositional growth, importante yan kapag nandun na po tayo sa ating postnatal development. Okay, postnatal development. Okay, chapter 8 class will be next. That was the bone. So, mamaya, pag-uusapan ulit natin si interstitial growth. Okay, so tatandaan nyo lang po ngayon na ang appositional, kumukuha siya from the perichondrium. Interstitial, kung ano yung meron siya doon, yun na po yung gagamitin niyang cells. Paano naman sir yung articular cartilage? Siyempre, yung mga articular cartilage, cells and matrix near the articulating surface are gradually worn away and must be replaced from within. Okay? So, yung kung ano yung ang inyong articular cartilage, more likely interstitial growth sila. Bakit? Wala po silang perichondrium. Dahil wala silang perichondrium, walang magkakaroon ng appositional growth. Okay. Appositional, tinutulak from the perichondrium going to the matrix. Interstitial, dadami sila because of themselves. Okay. So, sa growth naman class or repair, for the repair, damaged cartilage grows slow and incomplete repair kapag adult na tayo. Pero pag children, progressive and rapid. Kasi nga, marami pa po silang laman. Okay, marami pang kaya or kailangan pa sila ng mga bata. Perichondrium produces scar. Paano naman po pag nasira nga yung ating mga cells or ating mga cartilage? So si perichondrium, nagpo-produce siya ng scar of dense connective tissue.
So, yung mga yan, hindi na siya nabubuo since nasira na siya. Hindi siya nabubuo. Ang ginagawa na lang ni perichondrium, tinatakpan niya ng dense connective tissue. Okay. So, yun po yung dahilan kung bakit kapag tayo ay nasusugatan sa ating mga cartilage, ang nangyayari, hindi na siya ganon ka ganda or peklat na. Okay? Because of that dense connective tissue. Ano po yung dahilan? Bakit slow and poorly regenerated ang ating mga cartilage or mga cartilage natin nga? Wala po tayong vessels. Okay, wala tayong vessels. So, avascularity. Hindi tayo makakakuha ng oxygen. 'Di ba? Ang oxygen also can help us. Kaya nga 'di ba sabi pag may sugat tayo, kailangan natin na ano, kailangan nating lagyan na kailangan nating pahanginan. Kasi nga may mga vessels, it can help us with the platelets. Okay, yung mga platelets po natin nasa blood vessels 'yan. Eh 'di ba ang platelets natin, they are the ones na tumatahi ng sugat natin. Okay, so hindi po tayo, yung mga cartilage, dahil nga wala silang vessels, kakaunti po yung dahilan nila para makapag-produce ng another. Kaya sila mabagal. And also low metabolic rate. Okay, metabolic rate. Siyempre, kapag low metabolic rate, hindi siya masyadong nagagalaw, hindi siya masyadong nagagamit, okay, hindi po siya mag-grow or magre-repair ng kusa. Okay? So, class, ano yung mga medical applications natin? So, kapag daw po na karon kayo ng mutation with your collagen type 2, your aggregate protein, the sulfate transporter, and other proteins, pwede po kayo magkaroon ng joint deformity, defective cartilage, and short limbs. Okay, meron po kayo maliliit na mga limbs. Osteoarthritis. So, ang osteoarthritis naman po, nagkakaroon kayo ng gradual loss or change physical properties of your hyaline cartilages that lines the articular ends of your bones. Siyempre kapag po tayo ay matatanda na, ang ating mga cartilage hindi na yan nag-generate, hindi na yan nagtataas. So kapag nauubusan na po tayo ng cartilage or nag-wear and tear na tayo ng cartilage dahil sa secretion of matrix metalloproteinases or MMPs and others from the macrophages, nagkakaroon po ng damage. Kaya po nagkakaroon tayo ng pain and inflammation sa ating joint. Kasi kulang na yung nakukuha nating hyaline cartilage or yung aging na rin, gradual loss of ating hyaline cartilage. Cartilage classification naman sa hyaline cartilage pa din, may mga parts kasi na nagka-calcify. It means class na nagiging bones. Okay, nagiging bones sila. So, kaya po nagkakaroon ng cartilage classification or calcification kasi nabubuo sila as the bones. So, yung ating mga ribs, di ba? Yung ating mga ribs, yan, dating mga costal cartilage, meron yan. Buo yan. Pero dahil nga pag tumatanda tayo, kailangan natin ng bones para protektahan yung puso dahil malaki siya. Okay, malaki yung puso, malaki yung lungs. Pag lumalaki tayo, lalaki din yung mga yan. So, kailangan natin ng bones structure. So, anong nangyari? Nagka-calcify ang ating cartilage. Particularly the hyaline cartilage or the costal cartilage adjacent to the ribs. And, ito pong mga cancer na to, the chondroma and the chondrosarcoma. So, again, class, pag oma, more likely benign. Kapag sarcoma, more likely malignant. Okay. So, yung mga yan, again, pwede rin po tayo magkaroon ng tumor, lalo na sa mga yan. Pero, yung mga chondrosarcoma, hindi po sila nagme-metastasize. Kung meron po kayong malignant na mga tumor sa inyong cartilage, ang magagawa lang po dyan is to generally remove it by surgery. Okay, wala po tayong magagawa dyan, kundi tanggalin by surgery. Same din po sa mga chondroma. Okay, sa mga benign, pwede po yan matanggal through surgery. Hindi po sila magme-metastasize. Bakit? Wala naman silang dadaanan because wala nga tayong vessels. Okay? No need for them to metastasize or no capability for them to metastasize because they have no
vessels. Hindi siya aagos sa inyong blood vessels. And that's it. That was the end of your discussion for the cartilage. Next class will